walang videos, di ba? Walang patunay. So, kailangan may patunay. Kung pinapalitan na nga ba? Oo, napalitan na nga daw, confirm. So, ito po mga kababayan, mula po ito sa DZMM. Ito po ay ating i-play para mapanood at marinig nyo po na hindi tayo, tawag dito, hindi tayo fake news. Ito na. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kinumpirma na nga po ni Senate President Tito Soto na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan sa pwesto ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Nako! Confirm yan ha. Sa DZMM yan ha, mga kababayan. Radyo ni Romualdez, sabi nila. So, klarong-klaro po mga kababayan na tawag dito, pinalitan na nga. Kinumpirma na nga ni Senate President, bagong Senate President Tito Soto, kinumpirma niya na si Ping Lacson na po, or si Senador Ping Lacson ang pumalit bilang Senate Blue Ribbon Chairperson. Kapalit kay Marcoleta ang kanyang trabaho, no? Pinalitan na si Marcoleta. Ngayon, mga kababayan, maaga po ako, Ma'am She, kasi alam niyo po kung bakit. May lakad kami. Oo, pupunta kasi kami ng outer space. Oo. So, ngayon medyo maaga-aga tayong nag-live kasi kailangan po natin mag-live ng maaga po talaga. So, ayusin ko lang po mga kababayan kung okay naman po siya. Wait lang pa. Ganyan. So, mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari. Para sa akin, ano nga ba ang kadahilanan kung bakit pinalitan sila? Si Chis Escudero pinalitan, si Marcoleta pinalitan. Ako, magbigay lang po ako ng reaction. Di ba? Ako bilang vlogger, content creator, bilang reactor, no, sa politics, gusto kong magbigay ng reaction. Umpisahan natin kay Marcoleta. Si Marcoleta kasi, mga kababayan, para sa akin, no, magbigay ako ng opinion. In my own point of view ito alam nyo, sa totoo lang, hindi lang naman po siguro ako ang nakapansin na talagang bias po. Bias po si Marcoleta. Bakit? Una, kung naalala ninyo mga kababayan, ilang mga senador po ang umalma dahil sa ginawa ni Marcoleta ang hearing dyan sa Senado patungkol sa flood control. Napansin niyo po na mismong si Senador Raffy Tulfo, no, na hindi nakapagtimpi at uminit nga ang ulo dahil ang sabi daw ni Marcoleta sa kanya, 1-2 tanong lang, no, ang itatanong. Ngunit sapagkat bagamat di umano, itong mga kasamahan na senador ni Senador Raffy Tulfo ay umabot na daw ng 6-5 ang tanong at sumusubra na daw. Bakit daw pagdating sa kanya 2 lang? Kaya nga, you are very unfair. No? You are so unfair. Sabi nga niya, Mr. Chair, napaka-unfair mo. Kanina pa ako dito na tahimik lang ako kasi ang sabi mo 1-2 tanong. Samantalang yung mga kapwa ko senador dito na I respect my colleagues, sabi niya ganun. 5, 4, 6 na ang tanong, sobra-sobra na. Bakit pagdating sa amin, di ba? Ay nililimitahan mo. So doon pa lang, actually mga kababayan, kailangan kasi kapag magganyan-ganyan ka, mangunguna ka, katulad yan sa Senate Blue Ribbon, dapat pantay ka wala Kapag hindi ka nagustuhan ng mga kapwa mo senador, talagang papalitan ka niyan. Mark my word, sabi ko nga sa inyo, dito sa bansang ating ginagalawan mga kababayan, magtiwala ka sa sarili mo. Di ba? Huwag kang magtiwala sa kapwa mo Pilipino kasi yan yung hihila pababa sa'yo. Totoo yan, mga kababayan. Ma'am Felisa Manzano, hello po. Kay Sir Lito Braga, Shane Martinez, hello po. So, yun nga mga kababayan, bukod dun kay Lito, tawag dito, Raffy Tulfo, na nadismaya, na inis. So, isa na yon. Pangalawa mga kababayan, isa pa, itong pag-usaping mga Duterte, ikakat niya. Isa na sa ginawa niya dyan kay Tito Soto. Nakita nyo naman na ang pagsabi nga ni Bato, sabi ni Bato kay Diskaya, kay Sara Diskaya, or si Reza Diskaya, sabi niya, kailan ka ba tumanggap ng proyekto? Kailan ba yan nag-start? Sabi niya, 2012. Pero nung nakakuha siya ng malalaking project,
16 onwards, o 2016 onwards. So ngayon mga kababayan, nung itinalakay na yon, nung 2016 onward at nag-react na si Tito Sen, 2016 onward, ganyan-ganyan, kinat agad ni Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, bias po talaga, halatang-halatang papit po talaga ni Duterte si Marcoleta. Huwag niyo pong pagkatiwalaan yan, manlilin lang po talaga. Huwag, behalf of Mr. Marcoleta, huwag pong magalit sa amin. Kasi hindi lang po ako ang nakapansin, lahat po kami, taong bayan, in behalf of 1,000 plus my viewers dyan, no? Talaga pong bias ka po talaga. Papit ka po talaga ni Digong. Hindi po namin yan maitanggi. At mismo, pag-usapin kasing Digong, halatang halata eh. Kaya ngayon, napag-isip-isip, sabi ko nga mga kababayan, simula kay Marcoleta, napalitan, si Jinggoy, si Jinggoy, si Chis Escudero, napalitan. So, meron nga tayong kasabihan na totoo pala, mga kababayan, yung kasabihan na wither lang. Kung ngayon, or nakaraang buwan, nakalipas 2 buwan, kaya wag mo agad i-replay agad ang mga na-vlog na updated ka. Ano daw? So ngayon, mga kababayan, sakto lang po yan, sinasadya ko yan dyan. Alam kong kanina pa napalitan si Marcoleta. Siyempre, mag-vlog ba ako ditong hindi interesting? So ngayon, mga kababayan, ito na. Hindi porket namamayagpag yung tawag dito, 'di ba? Ang Duterte Black, namamayagpag sila dahil sa impeachment ni Sara, tuwang-tuwa sila na kinampihan ni Chis Escudero, tapos kinampihan ng Supreme Court, in-archive. Nako, eto kinakabahan ako, mga kababayan. Kinakabahan po talaga ako. Simula na si Tito Sen ngayon ang Senate President, at simula na si Ping Lacson ngayon ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, may possibility kaya na mabubuhay ang impeachment laban kay Sara? Tanong ko lang, mga kababayan, may possibility kaya na mabubuhay? Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, 18 laban sa 5 na i-archive ang impeachment ni Sara. Pero para sa akin, wala akong problema sa mga senador na nag-archive. Kasi sa madaling salita mga kababayan, pag sinabi nating archive, pinipreserve. So, kung magkasundo ang Senate President at Blue Ribbon Chairperson and na minority members na buksan ang impeachment ni Sara, parang kakabahan na yata yung mga DDS dito. Diba? Nako, ngayon pa nga lang na ang Senate President, pabor na pabor. Take note, kung kumuha ng boto si Tito Sen bilang Senate President ng 15, so may possibility din na kukuha din si Tito Sen ng boto para buksan ang in-archive na impeachment ni Sara. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang mga DDS ngayon, hindi ko maintindihan kung yung iba umiiyak, yung iba natatae, yung iba nalulungkot, yung iba nagsisuicide na, yung iba, hindi ko alam, baka tumalon una ulo. Hindi ko rin alam, yung iba baka hindi na huminga, tinakpan na yung mga butas ng ilong at bunganga nila. Kasi kung ikaw ba naman DDS at mabalitaan mo, hala, hindi na si Chis, paano na yung mahal naming lustay? Hala, hindi na si Marcoleta. Ano na kaya reaksyon ngayon ni Guanzon? Kayo, mga bangag. Sabi ni Guanzon, ni Rowena Guanzon, kayo, mga bangag. Humanda kayo pag nakuha ni Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon. Patay kayo, mga bangag. Ngayon, ibalik ko sa iyo, Rowena Guanzon. Patay ka, Rowena Guanzon. Isa kang buangson. Nawala na kay Marcoleta ang Blue Ribbon. Nandun kay Ping Lacson. Patay yung sayad mo dyan. Diba? Patay ka ngayon, buangson. Mga DDS yan, hindi ko maintindihan. Yung iba, nagkakulismaot ang mukha. Yung iba, hindi mo maintindihan, baka tumalo na una ulo.
Yeah, hindi mo rin may... Si Banat Bay nga, nanggagalaiti sa galit. Ba? Wala kang magawa, Banat Bay. Vlogger lang tayo. Hindi man tayo miyembro ng government, Banat Bay. Vlogger lang tayo. Either bayaran ka lang, yeah, manira ka lang. Wala kang magawa, Banat Bay. Kahit sinong vlogger, kahit ako, wala akong magawa kung sino maging Senate President dyan eh. Mag-react ka na lang. Kakampi-kampi ka. Yes. Sino ba niloloko ninyo na sabihin nyo, DDS kayo, mahal nyo si Digong? Sinong don't us, mga DDS. Ito mga DDS vlogger, I will tell you frankly, naprangkahan tayo. Do you think maniniwala ako na mahal nyo si Digong? Tigilan nyo nga ako. Kala nyo naman, hindi tayo magkaibigan noon. Yeah? Do you think na yung pagsigaw-sigaw ninyo, Duterte, mahal nyo si Digong? Well, loso. Tigilan nyo ko. Pag hindi monetize yung channel ninyo, sisigaw kayo dyan, mahal nyo si Digong. Tigilan nyo ko. Huwag kayong mag-on ng monetization. Sige nga. Tignan natin kung hanggang saan yung pagsuporta nyo kay Digong. Tigilan nyo nga ako. Nakamonetize kasi yung mga channel nyo. Oo, at saka alam niyo na maraming bobong DDS manood sa inyo. Pasigaw-sigaw kayong mahal nyo si Digong. Pero kung hindi nakamonetize yan, putang ina, walang magsisigaw-sigaw dyan. Bukod sa monetize, kung hindi kayo bayad, tigil-tigilan nyo nga ako. Galaiti pa kayo. May budget kayo. Yun yung totoo. Kung hindi nakamonetize yung channel niyo, ako, I will tell you frankly. Sa tingin nyo, kung hindi nakamonetize yung channel ko dito, sisigaw ko dito na support ako kay BBM? Malamang hindi. Bakit ako magpagod magyaw-yaw kung hindi nakamonetize yung aking channel? Sige nga, magsayang ako isang oras live. Gagamit ako internet. Magbabayad pa ako monthly. Gagastos ako kuryente, electric pan, aircon. Tapos sisigaw-sigaw ako dyan, mahal ko si Marcos, walang balik sa akin. Magtanim na lang ako kamuting kahoy after 3 months. Pag makauwi si Digong, may maharbis pa ako. Yan ang katotohanan. Kaya sino pinagluluko ninyo, mahal niyo si Digong? Tigilan niyo ako. Yan si Marlica. Sasabi-sabi, mahal niya si Digong, mahal niya si Duterte. Loso, may budget ka lang, day. Tigil-tigilan niyo nga ako. Mga DDS vlogger, mahal namin si Tatay Digong. Saan ka nakakita? Tinatawag mong tatay, tapos hindi mo kamukha si Sarah. Ayun nga. Diyan pa nga lang sa pagtawag-tawag niyo, mahal namin si Tatay Digong. Mahal namin si Tatay Digong. Tapos hindi nyo kamukha si Sarah. Tigilan nyo nga ako. Sino maniniwala sa inyong mahal nyo si Digong? Tatay ka ng tatay. Hindi mo naman kamukha si Sarah. Ayan. Tigil-tigilan nyo nga ako. Sigaw ka ng sigaw ng tatay. Tatay Digong! Tatay Digong! Tapos sa pag-isip-isip mo, pagharap mo sa salamin, ang hirap nakakahiya tawaging tatay, tapos hindi naman rin kamukha si Sarah. Di ba? Hindi ba kayo nahiya? Sino maniniwala sa inyo na mahal nyo si Digong? Yun pa nga lang eh. Tigil-tigilan nyo ako.